Tapos na ang pagiging passenger princess natin. It's time na para mag-drive ako, guys. Dahil paggabi na. Simula kasi na brain surgery si Daddy, talagang ako na nagda-drive. Ang kalat nung kinain ko kanina, hindi na ako nagpalit. Ayan, hindi na ako tawag dito, simula kasi na surgery siya, paggabi ako na muna, no? Kasi binabalik-balik pa niya yung confidence niya para makapag-drive ulit ng gabi. I'll tell that to you. Pag niantay ko na lang siya kung kailan siya ready, antay na lang natin. Yun lang mahirap dito, kaya lang pag ako na magda-drive, kailangan iaangat ko pa siya hanggang 20 times. Pag siya 19. 19 lang ba? Pag siya naman magda-drive, bababa niya ng 19 times din siya. So, ayun. Kailangan mag-seatbelt, guys, dahil maingay ito, nakaka-irita. Bibila ko muna si mama ng turon. Ayun. So, sakto lang pala. Kapag naka-manual din, guys, talaga, kasi manual to, diba? Before kayo magsa-start ng car, kailangan ika-clutch talaga muna. Clutch and then turn on, ganon. Akala ko may tattoo si nanay. Astig na lola. Astig na lola eh. So yun, so this week, balik na naman tayo. Hatid sundo, yun na naman ang ganap sa life. Tapos, magpo-post ako soon ng mga sandals muna, guys. Kaya mag-alala. Alamin ko kung ano ulit available. Kasi, yun muna, habang while waiting sa ating mga damit. But for now, you don't worry, guys, magagaling quality niya. Pasensya na, guys, hindi ka kung siya nakapag-update din every week, every day. Kapag may lang ako, ipopromote lang ako. Kasi nga, tawag dito, marami akong ganap. Tsaka lately, hindi talaga okay yung pakiramdam ko. But thank you, Lord. Parang bigla na lang siya naging okay, sobra. Pero lately kasi hindi talaga ako okay. Pero, siguro may purpose naman to. May purpose naman everything. So, basta tiwala lang tayo kahit anong mangyari, guys. Walang susuko. Basta magtiwala lang tayo na andyan si God at dapat gusto talaga ni God every day. Pagising pa lang, sabi nga ni Pastor Henry, pagising pa lang, pag-pray nyo na yung grace sa inyo. Whatever happens yan, grace agad. Dapat siya muna-una talaga. At it's sa kanya lang. that we didn't deserve, but it was freely given to us. Yes. Tsaka dapat talaga, guys, gusto ni God, kahit anong meron tayo sa mundong to, sa kanya lang tayo depende. Kahit feeling natin, kaya natin dahil marami tayong pera, marami na tayong na-invest or what. Guys, siya lang ang may control lahat niyan. Kami nga isang click lang, isang brain tumor lang ni Daddy, as in, wala na. Nawala. Alam mo yon. So, ganun siya. Kaya hindi natin talaga hawak yung buhay. May mga motor eh. So, mo na. Sige, pwede rin naman. Wait lang. Pwede niyang tanggalin talaga yan, guys, kapag hindi tayo naging good steward sa mga in-entrust na niya sa life dito. Alam niya kapag medyo nagde-depende na tayo kasi we have everything, feeling natin ang lakas-lakas natin, marami tayong pera, marami tayong naka-imbak. So, feeling natin talaga parang wala nang makaka-touch sa akin, wala nang kaya ko to, afford ko lahat, malakas ako. Nako, guys. Matakot na tayo. Takot tayo pag ganun yung mentality natin, nakadepend tayo kung ano meron tayo dito. Kasi, sila naman. mga hindi sipag nila. Kaya ako to sinasabi, guys, based sa experience namin. Been there, done that, guys. At marami kami natutunan. Uy, ang sarap ng turon. Wait lang, guys, ha. So, ganun, guys. Talaga, promise. Marami kami natutunan. At ngayon, marami na rin kami na-realize sa buhay na wala talaga tayong ino-own sa mundong to. Which is medyo mahirap na ma-feel mo yon talaga, pero dun matitest yung discipline mo, yung faith mo and everything. Okay lang kasi at the end of the day, importante ginawa mo lahat. Nag-e-effort ka at while waiting nga, ini-improve mo yung sarili mo, nag-grow ka. Alam ni God yan, hindi natin siya mafe-fake eh. Mafe-fake natin yung mga tao, kayang natin manipulate yung mga tao sa atin, sa paligid natin. Pero si God, hindi talaga natin siya manipulate. Alam niya yung heart natin. Minsan, bago pa natin gawin, alam niya na, guys.
Kaya wag na kayong mag-aksaya i-prove yung sarili nyo sa mga tao. Kasi never ka talaga maggusto ng mga taong hindi ka naiintindihan, hindi kayo same ng situation, or yung mga taong hindi pa napagdadaanan yung pinagdaanan nyo, guys. Hindi ka talaga nila maiintindihan. Ayun. Kaya wala tayong kailangan i-prove anything. So just go with the flow. Magpakabuti lang talaga tayo. Yun lang naman yun. Yun lang, guys, ang importante doon. Talagang makabuti lang. Hindi natin kailangan ng approval ng ibang tao. Sabi, kung magkamali man tayo, magkamali din. Say sorry. Magpaka-humble tayo, guys. Hindi rin tayo pwedeng laging tama. Hindi, sabi nga rin doon sa diba, sa mga post, hindi porket mas grabe yung pinagdaanan mo, alam mo na lahat. Better ka na sa lahat. Hindi, may kanya-kanya tayong struggles. What is that for? It's Mountain Dew. Yeah, yun lang, guys. Yun lang masasabi ko. Hindi ko alam kung ba't sinasabi ko to ngayon. Pero siguro may purpose. Basta bigla na lang nag-pop sa mind ko. Sinishare mo lang yung word ni galing kay Pastor Ed. Oo nga, pero parang alam niyo naman, di ako palagi ganito. Kaya guys, hindi ko pinagdadamot yung mga moment na ganito na minsan na parang kapag may nafe-feel akong something na gusto kong i-share, sinishare ko kasi para sa inyo rin, para sa atin to. Hindi naman para sa sarili ko lang din to, guys. Pero parang may nagpupush din sa akin na sabihin talaga. But ayun, sana may natutunan kayo for this video. So later na lang, guys, kakain magbimerienda muna kami kila mama. Binilan ko rin si Gemma and si mama kasi gusto nila yan eh. Parang turon din yata. Kaya walang signage, no? Kasi may nagtitinda dito along the way or on the way kila mama. Wala silang signage kung anong binibenta nila. Kailangan mong mag-stop muna para malaman. Sana meron silang signage, no? Ayun. Kasi kami talaga, guys, mahilig talaga kaming mag-correct din talaga sa ibang tao para sa kanila naman yun. Katulad niyan, dapat meron talaga. Actually, gusto ko magsabi ko, dapat lagyan kayo. Kasi ako ngayon, mas vocal na talaga ako kung ano yung nasa heart ko, nasa isip ko, kung makakabuti para sa paligid ko. It's up to you, guys, kung iti-take mo siya as negative or constructive criticism na sa growth mo. Ganun ako ngayon. Diba? So, yun. Iba na rin talaga yung isip ko eh. Minsan di ko na rin talaga mapigilan yung sarili ko kapag may gusto akong sabihin na. Nag-post sa mga mata mo. Oo nga eh. Parang lumakas yung loob ko na, sige, kung iti-take mo siya as negative, bahala ka. Kasi alam ko naman sa heart ko na para sa makakabutihan mo yun. Parang ganun ako ngayon. Mas vocal ako. Unlike dati, parang diba? Pero feeling ko mas okay na yun kesa sa point na dumating na pagchismisan pa kita or maghanap ako ng kakampi ko or parang networking dyan. Doon ko sabihin. Kasi, if you feel like it, say it straight to the face. Hindi kasi siya ma-address, guys eh. Kapag may something ka sa tao tapos puro boka-boka lang. Boka-boka lang. Hindi siya matatapos until si ganito, si ganyan. Eh, parang di ka parang di ka ma-stress. Talk to that person. Kasi, hindi naman siya matatapos, diba, ng pag ganun-ganun lang. Parang ganun na. Just, let's face it, kung nagkamali tayo, sorry. May lapse tayo dun. Pero kung para naman sa growth natin yun eh. Sabi nga diba, sorry kung nagkamali. Kung may nasabi ako sa Message preaching ko, na na-offend ka, ganyan. Kasi sinful nature natin yan. May sinful nature naman talaga tayo, guys. And alam naman natin pag constructive criticism at basher ka lang, na hate mo lang siya, na hindi mo lang talaga siya feel. Ganun eh. Diba? So, yun. Pero even kami ni Dad, hindi rin kami pag mali-mali ka talaga, Dad. Diba? Hindi kami nagkakampiyan porket mag-asawa kami. Nagkakampiyan kami sa ibang paraan, pero yung sabihin mong yung kasamaan, hindi, never. Ako sinasabi niya, ako mali ka naman doon, huwag mo isipin na ganyan. Ako rin, same sa kanya. Pero hindi kami porket mag-asawa, kakampi na tayo, diba, Dad? Pag mali-mali talaga. So, yun din natutunan ko, and nag-set na ako ng boundaries kasi ayoko na rin mas-stress ng sarili ko na i-tolerate yung mga bagay na parang puro ka problema sa ganyan, i-direct mo na lang para at least mag-set ka na ng boundaries para hindi ka magsasabi na ano naman to, gusto na naman siya. Set na ng boundaries and then yun na. Diba? So, yun lang.